Yan mga kaparts, ang ginawa natin sa bike na to, ang RD hindi compatible, DIY natin. Then nilagyan natin ng mga cable stopper kasi wala siyang naka-install. Then nilagyan din po natin ng cable tunnel sa ilalim kasi wala din po. And yung problema din, yung preno maiksi kasi malaki yung sukat ng frame, so in-adjust natin. Nilagyan din po natin ng DIY ang preno para umabot sa rim niya, rim brake niya. Ayan. And then sa unahan din, ganun din po, nag-extend din po tayo kasi ibang sukat niya. So pang pang 28. Then yung DIY din po natin yung kadena kasi nahuhulog siya pag kumakambyo, so nagpalit tayo ng compatible na kadena para sa kanya. And nirepack na rin po natin ang bottom bracket kasi mahigpit siya at matigas, hindi siya umiikot ng maayos. So yan po ang iisa-isahin natin sa video ko na to. Sana po tapusin nyo at makapulot kayo ng konting mga idea sa mga ginawa ko. Ayan, simulan na po natin. Kunin mo, baka mawala. So ayan, kakalasin ko na yung isa niyang RD kasi hinaram lang daw niya to. Papalitan ko ng bago. So tingnan natin bakit ano ba yung dahilan hindi raw pwede to. So titilang ko na lang. So ang issue nito kaya tinanggihan nung gagawa, hindi raw compatible kasi maluwag siya. Ayan. Tapos yung pinakang tornilyo na yan, ito. Pag nilagay mo siya, hindi siya lumalagpas sa kabila. Ayun. Andun lang siya sa loob. So talagang gagawa tayo dito ng paraan, i-DIY natin to. So ayan, tingnan natin. So magagawa naman ng paraan. Kaya yung tornilyo nito, ito, yung gamit niya, so papalitan natin ng isang lock na mas mahaba. So puputulan natin. So para hindi na siya bumili ng bagong RD na naman. Gamitin na natin, gagawin na. So ayan mga kaparts, ang i-DIY natin dito yung lock ng RD niya. So hindi talaga compatible yung kanyang lock ng RD. Ang gagawin natin, papalitan natin ng bagong lock. So yun ang gagamitin natin. At ang issue pa, yung RD niya hindi na niya masuli doon sa kanyang binilhan. At syempre kawawa naman kung bibili na naman siya ng panibagong RD, panibagong pera, panibagong budget na naman. Syempre ang pera pinaghihirapan yan. Hindi yan basta-basta nakikita na lang natin sa kalsada. Sa mga katulad natin na mga wala, talagang bibili tayo ng piyesa, talagang pagpapawisan muna natin bago natin mabili. So yun, gagawa natin ng paraan. So ayan, ito yung DIY natin para magamit na yung RD. So papalitan na natin to. Saan na yung nawawala? Tornilyo. So ito, papalitan na natin to kasi hindi siya abot. So ito yung DIY natin. So ngayon, tapos na ang problema niya, igawa na natin ang paraan. Kakabit ko na lang. So ayan mga parts, no? May kabit na natin. Ayan ang nangyari sa kanyang RD. Ayan, nagawa natin, na DIY natin. So ayan. Ito lang kadala-dala, sinagot mo. Ayan. So ayan, nakabit na natin yung yung RD niya. Ganda yung plastic din. Anong group seat mo? Ayan. Mga kaparts, ang ginawa nating bike, yung nagre-request na gusto niyo makita yung buong bike, yung finished product, ito yan. So bumalik sila ngayon at nilagay natin yun. Ito nga pala yung ginawa ko. Ayan, mga cable stopper. Ayan, ito. Zoom natin ha. Ayan. So alloy yan, alloy. So ito nung dinala sa akin, yan, hindi malagyan ng shifter kasi nga walang mga nakaabang na lagayan ng cable stopper. So ang solusyon ng iba, do sa iba, internal cabling daw. Ang problema, ayaw nung may-ari kasi nga yung internal cabling kasi yun ay panahon ng mga latest na, ngayon na lang lumabas yan. Ang gusto niya ma-maintain yung pagiging vintage ng bike. So kailangan niya lang talaga yung naka-open yung cable dyan. Yan ang mga vintage dito. Tapos itong ilalim yan,
Yan yung cable tunnel guide. Kinabit ko din yan. And then nagkabit tayo dito ng stopper para dun sa roller. So yan. Tapos ang naging problema namin dito, yung rim, yung frame niya kasi masyadong malaki. So yung 700C alanganin doon sa preno. So ipakita ko na lang sa inyo, nag-DIY tayo ng extension ng preno. Ayan, nakita nyo yan. In-extend ko siya pababa para lang makuha yung rim dito, umabot yung preno. So ganyan ang DIY natin. Oh, dito. Matibay yan kasi makapal yung alin. Dito rin sa unahan, ganun din ang ginawa natin. Yan, nag-extend tayo dito, in-screw natin yan, nag-extend tayo dito. Maiksi yung kadena at saka manipis. No? So yun Sana may ang issue natutunan din naman. kayo dito sa ginawa ko Ayan. na to. So nagpalit At yan tayo naman, ng bagong sabihin nyo, kadena. mahunain din, Pag kumakambyo siya, matibay yan talaga nahuhulog yan. dito. So Then, hindi kayang masakop nung FD sunod natin natin. gawin, pakita. Manipis siya eh. Ayan, so nagpalit tayo ng kadena Ito na yung pang ruler. speed na yun So, naman dapat talaga sa ayan. kanyang cogs kasi 8 speed siya. Tinanggihan din Ayan. to kasi hindi So, magawa pinalitan kasi nga natin daw hindi na compatible dito. Pwede na siya, So, yes, nagamit tama na naman at yung FD niya sabi na hindi compatible okay na rin kasi nga na maiksi yung tornilyo dito. nakakambyo na niya. Tapos bukod sa maiksi, maluwag pa yung butas. Malaking butas dito, hindi mailak. So dalawa yung problema. So yan, nagawa natin din lahat ng paraan yan. Ayan. Then ang naging problema pa dito, yung cambio sa gitna. Hindi ma-cambio kasi nga yung headset naman na Halotech siya, nirepack ko din kasi nga ito pigil na pigil siya nung dumating. Ang higpit talaga. So ang ginawa ko, nirepack ko at mayroon pa akong isang ginawa dyan, hindi ko na lang maipapakita sa inyo yung tinanggal ko. Tinanggal ko yung nasa loob kasi yun ang pumipigil doon sa crank niya. Pag umiikot, bumabara yung pinakang ano sa loob. So tinanggal ko na lang. So ayan, naging okay na lahat. So ayan, sana na-share ko sa inyo nung maayos yung aking video na to, no? So ayan, bumalik sila ngayon para lang dito. So salamat, sana may napulot ko ulit kayong konting idea sa aking mga pinakitang video.